isang bagay na dapat lagi mong gawin kung isa kang salon owner, isa kang negosyante, ay ang dapat meron kang oras o panahon para sa iyong pamilya, sa iyong asawa o sa iyong mga anak. At kung isa kang salon owner ngayon na medyo busy sa buhay, no, na walang panahon at oras sa pamilya, ang video ito ay para sa iyo. Kaya panoorin mo at tapusin mo dahil meron akong i-share sa inyo na kwento. At sa mga hindi nakakilala sa akin, no, ako nga pala si Jeff Cinco, isang entrepreneur, isang salon owner na hindi marunong sa kahit na anong services. Pero meron na tayong 5 branches. Ang Zell Salon, pangmalakasang salon ng Mindanao, syempre. At ngayong gabi na to, meron akong ibabahagi sa inyong kwento, istorya. Kasi napakahalaga nito, lalo na kung isa kang entrepreneur o mga salon owner, no? Kasi dati, kwento ko na lang sa inyo. Dati, nung nag-start pa kaming mag-business, no, noong panahong mga 2017, no, nag-start ako ng sari-sari store business, saka yung beef Paris business, no. Ang problema ko noon, nung nag-start ako ng sari-sari store business, wala kaming panahon o oras na magkasama, no. Kasi yung asawa ko, meron din siyang hinahawakang business noon, isang salon. Naging parte kami ng salon dito sa Mindanao. At ako naman, sumubok ng ibang negosyo, yun nga, sari-sari store. So, ang pinaka problema namin, wala kaming oras na magkasama. Kasi, yung asawa ko kasi, pumapasok siya alas 8 ng umaga, tapos uwi niya gabi. Ako naman, kasi ako yung nagbabantay ng anak namin noon, tuwing umaga ako nagbabantay. Tapos, tuwing kinahapunan naman, bandang mga alas 2, no, alauna, ihahatid ko yung anak ko papunta doon sa salon para yung asawa ko naman yung magbantay, no? Tapos, kinagabihan, uuwi na yung asawa ko, tapos ako naman, uuwi ako ng madaling araw. Mga alas 3 ng madaling araw o alas 4 ng madaling araw o minsan abutin pa ako ng alas 6 ng umaga. So, itong mga problemang to, wala talaga kaming panahon o oras na magkasama, no? Yung magkasamang kumain, yung magsabay kaming matulog. So, napaka gulo talaga. So, ang ginawa kong solusyon noon, kailangan may time tayo, di ba, sa pamilya natin, no? Ang ginawa kong solusyon noon, magsara ako ng sari-sari store o ng pwesto namin para sabay-sabay naman kaming kumain o sabay kaming pamasyal at matulog. Pero hindi siya maganda, no? Kasi nagsasara ako, tapos alam mo na pag magsara ka, yung renta mo naman, hindi mo naman pwedeng isara yun, di ba? So tuloy-tuloy pa rin yung renta, yung gastos mismo, yung upa, di ba? At may paninda ka na hindi kumikita, may negosyo kang walang kita dahil nga sa wala kayong oras na nagbukas. No? I mean, sarado kayo noong araw na yan. So, habang tumatagal, no, 2017, nag-start na tayong mag-business, hanggang ngayon, 2026 na, na-realize ko na dapat meron tayong oras sa ating pamilya. Meron tayong panahon, no? Yung iba nga nagsasabi na hindi daw kayang balansehin ang buhay, no? Kung mag-focus ka sa negosyo o sa trabaho o sa pamilya, kailangan mamili ka lang dyan. Hindi daw pwede balance. Pero ako, dito sa ano namin, gaya ngayon, sinisikap ko na magkasabay kami hanggat may oras, no, may panahon, kasi may dalawa akong anak, di ba, maliliit pa. So hanggat kaya ko na magkasabay kaming kumain sa almusal, di bali sa tanghalian, hindi, basta almusal, no, almusal tsaka hapunan, kailangan naming magkasabay. Hindi naman siya talaga maiiwasan na minsan hindi mangyayari, pero hanggat maaari, nagsasabay kami. Kasi problema din namin yan ngayon, hanggang ngayon. Kasi yung asawa ko is may salon kami ngayon, 'di ba? Yung Zell Salon. So yung asawa ko, siya naman yung nasa operation. So kadalasan ang uwi niya is gabi na, no? 8 kaming papasok tapos gabi na yung uwi niya, 8 din ng gabi. So nung minsan at kadalasan
doon na kami sa bahay ng bandang 5:00, kami ng anak ko, ng dalawa kong anak, no? Ako na yung nagluluto ng mga pagkain namin doon ng hapunan. Ang problema nga, wala pa yung asawa ko. Bale, malilate siya dumating. Minsan darating siya ng 9 or 10 or minsan 11 na ng gabi. So, pagdating niya, tapos na kaming kumain. Kaya, sabi ko, hindi pwedeng laging ganito, no? Napaka-espesyal, napaka-importante na magkasabay kayo na sa ganitong, kahit sa ganitong pagkakataon lang, yung almusal, saka yung hapunan. Di bali yung tanghalian. Kaya katulad ngayon, late na naman kami pauwi, no? Alas 7 o 7:30, mag-8 na pala ng gabi. At galing kami sa salon, no? Umattend din kami ng barber battle dito sa Ligos, no? At inabot tayo ng gabi. Umalis kami kanina, mga bandang alas 2 pa. So, ngayon gabi na. So, dito na lang kami maghapunan sa may kainan dito sa malapit sa salon. Kasi lagi kong tinitingnan to mga ganitong pagkakataon. Kasi maaring makakalimutan nyo to, hindi nyo to maiwasan na sa sobrang kabisihan, no? Na wala na kayong oras sa pamilya. Pero ako, naniniwala ko na napaka-importante nito. Lalaki yung mga anak natin, dadaan yung mga panahon, mga taon, tapos wala kayong mga memory na lang. O basta wala kayong mga ganon na mga alaala na napaka-importante habang papalaki yung ating negosyo, papalaki yung ating mga anak. At ang kalaban kasi natin dito, yung wala tayong oras, no? Dahil sa kabisihan. Pero naniniwala ko na kailangan gagawa tayo ng paraan. O gaya nga nito, pag ganito kinagabihan na, hindi na kami kumakain sa bahay, so dito na lang kami sa mga kainan o mga restaurant dito. Or ano mang kainan, basta sabay-sabay kaming maghapunan, no? Kasi, ang kailangan, napaka-importante nito para sa akin, no? Na meron kayong samahan. No? Hindi naman laging araw-araw, pero para sa akin, hanggat kaya ko, gusto ko magkasabay kami, kumain, lalo ng almusal at hapunan. Kumusta kayo dyan, ha? Nagkahapunan na ba kayo? Nagkakumain na ba kayo? So, ngayon, dito ako ngayon sa kakainan namin. Bye, galingan natin, ha? At, syempre, napakahirap magnegosyo talaga. Sa totoo lang, no? Lalo na sa mga, sa salon business. Pero, ganun talaga. Ganun talaga. Pinili natin tong laban na to, no? Tayo naman yung may gusto nito. Hindi lang para yumaman tayo, pero yung goal mo na makatulong ka pa sa iba, makapagbigay tayo ng hanap buhay, no, sa bawat mga tauhan natin. At alam ko maraming problema, no? Naranasan ko 'yan. Umalis yung tauhan mo, bias, tapos nag-hiring ka naman ngayon, niloko ka ng tao mo. Gusto ko lang sabihin sa inyo diyan, lagi niyong hahanapin yung positive side. Kung ano yung mga positibong bagay na nangyari sa iyong negosyo. No? Dahil meron dyan. At pag nakita nyo yan, napakagana lang ng feeling. Masasabi mo na, kaya pala. Kaya pala nangyari yun kasi may mga hinahanda para sa akin. Di ba? Kulang ka ng tauhan ngayon, galingan mo sa sistema sa pag-hire. No? At ako, dito sa amin, sa salon namin, mission namin, goal namin na kumita yung bawat staff namin kasi commission-based kami. So, naniniwala ko na responsibilidad ng owner yan na pakitain yung mga tauhan natin. At yan lang, no? Kung ikaw pala ay salon owner na namumblema din sa mga tauhang masasakit sa ulo, no? Yung lumayas, tapos nag-apply sa tapat ng salon, or ninakawan ka, tapos nakita mo nag-duty naman sa kabila, or nag-CA, or nagpadala ka ng pamasahe, aayusin natin yan. Magtulungan tayo mga salon owner, no? Meron tayong grupo, no? Samahan niyo ako dyan. Salon Business Owners PH, pasok ka dyan at share ka ng iyong kwento, ng iyong idea, ng ating mga technique, no? At tulungan tayo yan. Walang budulan. Bye-bye. Galingan natin. Stay positive. Trabahong malupit. Trabaho tayo. Bye-bye.